experience like sa inyong tatlo? Kasi, is this your first time na nagpunta kayo sa Japan? First time kayong tatlo? Si Vince? Ako po, more on Tokyo. Sa Sapporo, first time ko po doon. First time sa Sapporo. O, nandun talaga ang snow eh. O, doon ang skiing talaga ginagawa. Pero how was the experience like? Simulan muna natin kay Denise. At saka kailan ito Chinook? Chinook po namin to January. January po namin Chinook, kaya sobrang lamig po nung time na yun, sobrang lakas ng snow. Ako po, sa akin, first time ko rin po kasi makalabas talaga ng bansa. So, sobrang excited po kung makamuta, lalo na Japan agad, di ba? Yun po, sobrang nag-enjoy naman po kami doon, naglaro-laro din po kami sa snow. Vince naman, sabi mo, Tokyo kasi, first time sa Sapporo. Anong experience mo doon? Yelo, syempre. Doon sa Tokyo po kasi di ba, hindi naman pinalagas mo. Pero malamig. Doon sa may Sapporo, talagang, tsaka yung Sapporo beer, mga ramen, mga expensive na ramen, na mga masasarap. Ayun po. Ilang days kayo sa Japan? Ako po, parang 20 days ako kasi sumama po ako sa kanila dahil nag-location po sila. Doon na po ako dito. First, nag-location pa lang sila. So, matagal pala kayo doon? Okay. First time ito ni Angela rin. First time ni Angela sila abroad, actually, no? Hindi. First time in Japan. In Japan, okay. What was the experience like? The experience was magical kasi first time ko ma-experience yung snow. So the challenge was talaga yung sobrang lamig, umaabot kami ng -11 ata doon. So yun yung na talaga, sobrang lamig na halos mag-yellow na yung buong katawan ko. And yung madulas-dulas ka dun sa saan yun? Sa bridge. Kasi, ayun, kasi, and ang kinagandahan po sa Sapporo, kahit na nag-snow ng sobrang malala, talagang pag may nakikita silang snow sa kalsada, tinatanggal po nila para iwas aksidente. Ayun. Amazing. Pero syempre mahirap mag-shoot kasi dahil sa sobrang lamig tapos snow nga ang nakapaligid sa inyo. So, habang naandun kayo, ilan kayong sa cast? Kayong tatlo particularly o meron pa kayong ibang kasama? Apat po kami. So, si apat kayo. Ali, assist you po yung kasama namin. Okay. Wala lang siya dito. Oo. So, kayong apat, syempre, first time nyo together, working abroad, lalo rin Japan, sa ganung sitwasyon, ganung kalamig. At paano nyo ito naitawid? Ako po, sige. I'm happy na sila po yung kasama ko sa Japan. Si Denise po, first time po siyang maka-work. Pero bago pa kami, second time na ba yun? Second time. Pero second time po pala yung kay Denise. Kasi dun sa first film, dun tayo naging close, no? Tapos, yun po, sa Japan, kami pa yung magka-roommate. Kaya, ayun, marami kaming bonding together. And not just with Denise, but with Vince and Ali too. Especially sa mga rest days po namin at after po namin mag-shoot. May time po kami na kumain sa labas, magbili ng mga pasalubong, ng kung ano-ano. And magkaroon din ng time to learn Japanese language. Anong mga natutunan yung Japanese language? Aishiteru, I love you. May natutunan po ako sa linya ni Angela na lahat po kami naaalala. Sumimasen, tanakasan imas. Tanakasan. Ikaw naman. Ako po, madaya ako tita, kaya mahaba yung buhok ko dun. Merong yung nagta-translate sa tenga ko. Okay. Kasi yung dila ako balungtot Pag nag-share ako ng Japanese, gul-gul na, hindi na may nundigan. Anyway, congratulations sa inyong tatlo. Magandang trailer. Thank you po. Natutuwa rin ako kay Angela, kasi si Angela, tinapos yung pag-aaral sa kabilang pagiging busy. Congratulations. Thank you. When you learned na mag-shoot kayo sa Japan, and especially for the two girls na first time nila, ano yung na-feel nyo when you learn na aalis talaga kayo at magtrabaho out of the country? Ako po sobrang excited po talaga ako dun.
Sobra po talaga kasi syempre first time ko rin makakalabas ng bansa. Ano yung film mo to? Oh, Since you started? 9? 8? 9. 9 or 8 po ata. Yun po, sobrang na-excite lalo na nung nalaman ko sa Snow, sa Sapporo, doon kami mag-shoot. Tapos lalo na matagal kami mag-i-stay doon. Tapos yun talaga, nung papunta po talaga namin doon, nagtanong-tanong kami sa point maganda pumunta, ganito ganyan. Saan po kami napupunta doon, naglalakad po kami, napunta kami, favorite namin puntahan yung donkey talaga. Kung ano po pinipili namin, nung pabalik-balik po talaga kami doon. So yun, enjoy. So naubos ang TF niya sa shopping. Slight. Nagkautang pa po, joke. Joke lang. Yeah. From Vince and Angela. Ano po? Same question. Ganun ko rin, tita. Naramdaman ko, masaya. Ako naman masaya yung tao naman ako kahit saan mo ako dalhin. Mababaw ka. Oo, ganyan lang. Kaya tama yung donkey, pumunta ako doon. Tsaka pag maaga kami napapakap, hindi ako, nandun ako sa kwarto, nagbibigay ako ng Sapporo. Tapos, hindi ko yung mag-sauna. Nice. Onsen pala, sorry. Onsen, ayun. Yung kasama ko si Ali. Nag-onsen kami doon, gano'n, tuwing gabi. Tapos, ano ba? Magkasama kayo sa isang onsen. Opo, yung ice cream, kahit na may snow doon, unlimited yung ice cream doon. Ang sarap ng ice cream doon, diba? Ang lang. Masarap ng Hello. ice cream sa malamig na panahon. Ako po, before shooting Japino, nung tinanong pa lang ako ni Direk na may passport ka ba, parang napadasal ako, Lord, ano to? Is this another project? Yes po, I felt excited. At the same time, I felt challenged. Kasi hindi ko alam paano mag-shoot sa ibang bansa. Pero andun din yung thought na si Direk Brillante yung kasama ko, si Direk Fred yung kasama ko, yung Center Stage Production yung kasama ko. So hindi ito yung first time na makaka-work ko sila. So I am grateful na sila yung kasama ko doon. Kasi it's not the first time na nakasama ko sila, hindi nila kami pinabayaan. Especially yung kailangan namin pag-aralan yung Nihongo. Kasi it's a requirement sa amin as an actor. Kasi required kami na mag-Japanese doon, na mag-shoot kami sa Japan. Doon po, and naiyak ako nung nalaman ko yung roles ko, yung mga characters ko. Kasi ang hirap po nila. Sobrang bigat nung mga characters, especially dito sa Japino, na may mga kanya-kanyang kwento, may kanya-kanyang lalim, at may kanya-kanyang kapupulutan po ng lesson yung mga characters namin dito. Yun. And of course, to tell you, this is a true story. Na-realize ko lang na hindi lang ito nangyayari sa mga pelikula, but it is happening po sa totoong buhay. Yes. Ano namang natutunan niya about Japanese culture habang nag-shoot kayo doon, na iba sa atin? Yung on time. Walang Pilipino. Kasi, yung pag sinabing alas 4 yung press, kailangan alas 4 nandito ka na. Tapos, ayun na, next. Explain ko lang po, naligaw po talaga ako, hindi po ko ni. Uy, joke lang, inigaw yun sa Japanese. Naligaw po ako. Naku, Vince, issue ka. Charot. Parinig pala, parinig. Yung po napansin ko po sa Japanese people. Ano po sila, yuko po sila ng yuko talaga. Palabati po sila, lalakad. Thank you. Paggamit daw po, wala pong nawawala doon talaga. Sa airport po, nag-charge kami doon sa gilid kasi may yung charging port po na doon sa pinakagilid. Tapos yung upuan namin, charge po kami doon, iniulan po. Tapos ninitignan ko may kuko. Wala po talagang kumuha, tapos malinis. Yun po, malinis. Tapos nakita po namin talaga yung pang ano nila, parang yung may bridge, tapos parang siyang kanal na malaki. May isda. Buhay ng mga isda. Buhay yung isda. Yun po. Tapos nag-snow siya, titignan ko pa rin yung mga isda, buhay pa rin sila. Nag-a-adjust yung isda. Ayun, yes, the work ethics, yung pagiging honesty nila, and
yung food, ang sarap. Yung culture siguro nila na na gusto kong maranasan was yung mga festival. Naalala mo yung sa Hosto, di ba? May mga parang sumasayaw dyan na nakakimono. Yun yung gusto ko talagang maranasan. Ang mga events po na hindi namin naabutan. Kasi the time na magpa-fly kami, going back here in the Philippines, meron silang Sapporo Snow Festival event. Yun yung gusto kong i-attendan. Kasi before going home here in the Philippines, sumaglit po ko doon. Sorry na, hindi ko kayo kasama doon. Sumaglit ako doon. Tapos yung mga tao doon, sobrang bait nila. Sobrang friendly po nila. It's not just Japanese people, pero iba't ibang lahi po yung mga nandun attending that event. So, ay napaka-engaging po nila. Thank you. Sino din eh? Ay, hindi sinasabi. May boyfriend mo siya pa, Joy? Ako lang po mag-isa eh. Hindi ko alam kung ako ba o si Ali nang kasama ko. Baka si Ali po noon, nag-picture-picturean kami. Nag-snow angel kami noon. Sorry na. Si Ali po. Si Ali kasama. Medyo matagal-tagal din. Nagkaroon ba kayo ng parang change of mind na kung iibig kayo, pwede sa Japanese din, para sa inyong tatlo? Ano yung parang trait nila na gusto nyo, tapos compared to a Filipino lover? Ano po, siguro kung bibigyan ko ng chance, pwede. Kasi pabait eh. Pero ang alam ko po sa mga lalaki po sa Japan, hindi sila clingy kasi. Hindi tulad sa Pilipinas na clingy yung mga lalaki dito. Sanay yung mga lalaki na nagpapalapit. Hindi kasi talaga sila clingy. Pero siguro tuturuan ko na lang maging clingy. Kaya mabait po talaga sila. Tsaka ano sila sa work. Sobrang sipag nila magtrabaho. Yung maganda rin sa mga Japanese. Rin po, Japanese, oo, maaari. Kasi bukod nga sa malinis, second country ko na siya kasi mula napunta ko kay Japan, tapos second country ko na dahil sa ambience nga nila, alam mo yun, ambience. Iba yung ambience doon kahit na, at saka isang oras lang yung late natin, tama, advance sila ng 1 hour. So, maaari. Ayun po. Ako naman po, I'm open. Open to if ever may Japanese na gustong manligaw, babae o lalaki. Kidding. Kidding po. I'm open naman po sa mga ganun. And ang gusto ko sa mga Japanese na lalaki na naka-work ko po doon, sobrang marespeto po nila. Kasi from my character dancer, ako din sa club. So may time na sinasayawan ko sila. Nilalagay sila ng pera dyan sa two-piece ko, sa bra ko, sa mga underwear ko. Nilalagay sila. And alam mo yung giligilihan ko talaga sila kasi nga dancer ako. So after ng eksena, they're gonna ask me, are you okay? May nagawa ba akong gano'n? So parang gulat ako, ay sila pa yung nagtatanong talaga. So parang din ako, ikaw okay ka lang ba na may ba? So ang bait po, sobrang marespeto po nila. Pero walang nagparamdam? Wala pa naman. Wala pa. Okay. Tapos doon sa pag-work nyo sa Japan, ano yung biggest challenge na yung naranasan nyo individually? Ako unang-una na po yung hindi kami tumatagal ng 2 oras dun sa labas. Sumusuko kami sa lamig kasi parang yung mukha namin parang hindi na namin nahahawakan, pati yung tenga namin sobrang sakit na kahit na naka-gloves na po kami. And then yung heel pad namin ubos lagi. Kasi yung nilalagay po kami ng mga heel pad sa mga loob ng namin, pants namin. Ayun yung mahirap. Yun po. Sa akin din po, yung lamig talaga, sobrang hirap po mag-work lang. Pag po kasi mahirap, kailangan kita yung mukha pag kinukuhanan. Pag nalalangan po kasi talaga yung sobrang lamig, parang masakit sa lungs, masakit sa lalo, hirap huminga. Hindi po lamig din.
Siguro aside from the weather tsaka yung lamig sa lugar kung nasan kami, yung pinaka-challenging was my character. Kasi there's an adaptation from Direct Brillante na wala kaming script, and minsan may mga eksena kami na we have to speak Japanese sa mga eksena namin. So yun po yung mga challenge. Doon ako na-challenge kasi I have to think ano yung mararamdaman ng character ko dito, ano kaya yung sasabihin niya. And dito ko rin na-realize na ang hirap din palang magbuhos ng emosyon during snow. Kasi sa sobrang lamig, hindi mo na hindi ka na makaiyak. Yung gano'n. And thankful ako kasi nandyan sila Direk Fred and Direk Brillante na tulungan ako sa mga eksenang mabibigat na I was able to cry. Thank you. Okay.